mas maraming oportunidad sa trabaho inilapit ng Peso Malabon sa pamagitan ng in-house job interview. Barangay Potrero kinilala sa Gawad Filipino Awards 2026. Batang Malabueñong swimmer na si Sophia Gara nagbigay ng karangalan sa bansa sa 12 Asian Age Group Championship. Mayor Jeannie Sandoval, isa sa rank 1 top-performing city mayor sa NCR. Mga hakbang ng City Engineering Department sa flood mitigation at maintenance operation tuloy-tuloy. Road clearing operations pinaigting sa iba't ibang bahagi ng Malabon. Person with disabilities nakiisa sa isinagawang Disability Summit 2026. Community-based deworming activity isinagawa sa Hulong Duhat Covered Court. Libreng sakay o marangkada kasabay ng transport strike. Registration ng Malabon Ahon Blue Card para sa 1,000 Malabueño binuksan. First Gentleman Ricky Sandoval nanumpa bilang High Impact President ng Rotary Club of Malabon. Butterfly and Mangrove Ecological Sanctuary inilunsad sa Malabon Elementary School. Yan at iba pang balita tutukan sa Malabueños Weekend Report. Magandang gabi, ito ang Malabueños Weekend Report. Ako si Abby Peralta. At ako si Clarice Pagobo. Umpisahan natin ang balitaan sa mas maraming oportunidad para sa mga Malabueño na nabigyan ng pagkakataong makahanap ng trabaho sa isinagawang in-house job interview ng Malabon Peso katuwang ang ilang private company. Narito ang report ni Abigail Malik. Patuloy na pinapalawak ng pamahalang lungsod ng Malabon sa pamamagitan ng Public Employment Service Office ang oportunidad sa trabaho para sa mga Malabueño sa pagsasagawa ng local recruitment activity. Katuwang ng Peso ang Liberty Service Provider Incorporated na naghahanap ng mga kwalipikadong aplikante para sa 239 na job vacancies sa iba't ibang larangan. Kabilang sa mga bakanteng posisyon ang Sales Associates, Sales Promodizer, Office Staff, Installer, Aircon Technician, Helper Mechanic, All-Around Helper at Driver, at marami pang iba. Ayon sa Malabon Peso, layunin ng programa na mailapit ang mga oportunidad sa hanap buhay sa mga residente at mabigyan sila ng mas mabilis at mas madaling proseso ng aplikasyon. Patunay ang inisyatibong ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaang lungsod ng Malabon na makapagbigay ng mas maraming oportunidad at makatulong sa pag-abot ng mga pangarap ng bawat Malabueñong naghahanap ng trabaho. Bilang isang aplikante na naghahanap ako ng trabaho sa ngayon, mas gusto ko pong mag-apply ng ganitong klaseng job fair kasi po hindi po ako nai-scam kasi kadalasan po sa mga ina-applyan po dyan sa labas, madalas po akong nai-scam. Kaya kahit na maghihintay ako na may ganitong pagkakataon, willing po ako maghintay kasi dito po kasi safe at saka hindi po ako naglalabas ng kahit magkano. Pagaan yung loob ko, masaya. Kasi unang-una, hindi po siya crowded. At saka na-assist po kami ng maayos ng mga staff ko dito. Friendly po sila. Natutulungan po nila yung Pilipino na mahanapan ng trabaho. I-try lang po nila kasi po malaking opportunity po. Muli namang iniimbitahan ng mga aplikante sa darating na July 23 araw ng Huwebes, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, upang mabigyan ng pagkakataon ng mga job seekers na makapanayam ng direkta ang mga employer at makapag-apply sa iba't ibang bakanteng posisyon. Pinapaalalahanan naman ang mga aplikante na magdala ng updated resume at dumating ng maaga upang maging maayos at mabilis ang aplikasyon. Para maging updated sa mga susunod na job fair, manatiling nakantabay sa official Facebook page ng Malabon Peso. Nagbabalita mula sa Malabon TV. Ako si Abigail Malik, kaagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Isang karangalan na naman ang natanggap ng Malabon matapos kilalanin ang Barangay Potrero sa Gawad Filipino Awards 2026. Narito ang report ni Roland Castillo.
Kinilala ang Barangay Potrero bilang pinakamahusay na barangay sa Pilipinas sa isiginawang Gawad Filipino Awards 2026. Sa pangunguna ni Punong Barangay Cheryl Nolasco, ipinakita ng Barangay Potrero ang bunga ng mahusay na pamumuno, mahusay na pamamahala at pagkakaisa ng buong sangguniang barangay at mga kawani nito. Patunay ito na sa pamamagitan ng pagtutulungan at sama-samang pagkilos ng bawat isa ay mas maipapakita ang tunay na potensyal ng isang pamayanan. Kasabay nitong kinilala rin si Punong Barangay Cheryl Nolasco bilang Outstanding Barangay Chairperson in the Philippines sa parehong Gawad Filipino Awards 2026. Gaganapin ang formal na paggawad ng mga parangal sa Armed Forces of the Philippines Commission Officer Clubhouse, Tejeros Hall Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City sa August 15, 2026. Ayon sa pamahalang lungsod ng Malabon, ang pagkilalang ito ay patunay na ang mahusay, tapat at may malasakit na paglilingkod ay nagdudulot ng positibong pagbabago sa komunidad. Nagpaabot din ng pagbati si Mayor Jeannie Sandoval at nagpahayag ng pag-asang magsilbing inspirasyon ng tagumpay na ito sa patuloy na pag-unlad ng bawat Malabueño. Nagbabalita mula sa Malabon TV, ako si Roland Castillo, kagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Muling pinagmalaki ng lungsod ang husay ng isang atletang Malabueño matapos nitong magbigay ng karangalan sa isang international swimming competition. Kilalanin natin siya sa report ni Abigail Malik. Nagbigay ng karangalan sa lungsod ng Malabon ang batang swimmer na si Sofia Rose Gara matapos makuha ang ika-6 na pwesto sa girls 13 to 14 100-meter backstroke sa ginanap na 12 Asian Age Group Championships sa Bangkok, Thailand. Naitala ni Gara ang oras na 1 minute at 5.86 seconds na nagtagumpay sa kanyang husay at matinding paghahanda sa prestihiyosong kompetisyon na nilahukan rin ng mga mahuhusay na swimmers mula sa iba't ibang bansa sa Asya. Ipinagmamalaki ng buong Malabon ang ipinakitang dedikasyon, disiplina at determinasyon ni Sofia na nagsilbing inspirasyon sa mga kabataang Malabueño na patuloy na nangangarap at nagsisikap sa langaran ng sports. Inaasahang magsisilbing simula ang tagumpay na ito sa mas marami pang international na kompetisyon at tagumpay para kay Sofia Rose Gara habang patuloy niyang tinatamasa ang bandera ng Malabon at ng Pilipinas. Nagbabalita mula sa Malabon TV, ako si Abigail Malik, kaagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Kinilala si Mayor Jeannie Sandoval bilang isa sa rank 1 top-performing city mayor sa NCR. Patunay yan ang kanyang mahusay na pamamahala at serbisyong nahahatid sa mga Malabueño. Ang detalye sa aking report. Kinilala si Malabon City Mayor Jeannie Sandoval bilang rank 1 top-performing city mayor sa National Capital Region sa pinakabagong Boses ng Bayan Index of Governance ng RPMD Foundation Incorporated. Nakapagtala ang alkalde ng 88.02% Index of Governance, kasama ang 87.85% trust rating at 88.20% performance rating. Kabilang si Mayor Jeannie sa top-ranked national cluster ng mga nangungunang alkalde sa bansa, kasama ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, Candon City Mayor Eric Singson, Naga City Mayor Lenny Robredo at Navotas City Mayor John Ray Chanco. Ayon sa RPMD Foundation, kinakailangang manguna muna ang mga alkalde sa kanilang mga rehiyon batay sa tiwala at pagganap bago maisama sa pambansang pagtatasa. Pinagsama sa Index of Governance ang kanilang trust at performance rating bilang panukat ng tiwala ng publiko at epektibong pamamahala. Isinagawa ang independent survey noong April 2026 sa pamamagitan ng panayam sa 5,000 rehistradong botante sa bawat rehiyon mula sa iba't ibang antas ng lipunan. Mayroon itong margin of error na plus o minus 1% sa 95% confidence level. Nagpasalamat naman si Mayor Jeannie Sandoval sa mga Malabueño para sa tiwala, suporta at pagkilalang ipinagkaloob sa kanya. Ayon sa alkalde, ang natamong mataas na marka sa Governance Index, trust at performance ay hindi lamang tagumpay ng pamunuan, kundi ng bawat Malabueño. Dagdag pa ng alkalde, mananatili siyang nakatuon sa paghahatid ng tapat, mahusay at makataong pamamahala
upang patuloy na maiahon ang lungsod ng Malabon. Patuloy naman ang declogging operation at maintenance ng mga pumping station sa Malabon bilang paghanda sa panahon ng tag-ulan. Nitong linggo, nagsagawa ng declogging operation ang City Engineering Department sa Rizal Avenue Extension sa Barangay Tanyong at Escanilla Street sa Barangay Concepcion upang alisin ang mga naipong putik, basura at iba pang sagabal sa mga kanal na maaring magdulot ng pagbabara at pagbaha. Samantala, patuloy ding umaandar ang mga pumping station sa iba't ibang barangay kung kinakailangan upang makatulong sa pag-iwas sa matinding pagbaha. Paalala rin sa publiko na maging responsable sa pagtatapon ng basura upang mapanatiling malinis at maayos ang daluyan ng tubig. Mas pinaigting ng lokal na pamahalaan ang road clearing operations upang mapanatiling maayos, ligtas at maluwag ang mga pangunahing kalsada sa lungsod. Narito ang ulat ni Roland Castillo. Tuloy-tuloy pa rin ang sinasagawang road clearing operation ng Public Safety and Traffic Management Office o PSTMO, kung saan simula July 13 hanggang 19 ay 63 na ang naisyuhan ng Uniform Official Violation Receipt o UOVR. Yan ay para sa mga sasakyan at motor na illegal parking sa mga daanan at bangketa, habang isang sasakyan naman ang nato. Yan ay bahagi ng mahigpit na pagpapatupad ng mga batas at ordinansa sa lungsod sa pangunguna ng Malabon LGU sa pamumuno ni Mayor Jimmy Sandoval. Isa-isang inikutan ng ilang barangay sa Malabon mula Barangay Longos, Tunsuya, Tanyong, Concepcion, Katmon, Potrero, Pulong Duhat, Panghulo at Tugato. Magpapatuloy pa ang regular clearing operation upang maisaayos at maging maluwag ang mga kalsada para sa mga motorista at ligtas na madadaanan naman para sa mga tao. Kung merong mga reklamo, ibukas ang linya ng Citizens Complaint Center na 8888 at text MGS Malabon Ahon Alert App na tumutugon at mabilis na aksyon para sa kaayusan ng mga pampublikong daanan. Patuloy ding hinikayat ng PSTMO at pamahalang lungsod na makiisa ang bawat Malabueño na maging responsable at disiplinado. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng bawat isa ay mapapanatili ang ligtas, maayos at maunlad na lungsod para sa bawat isa. Nagbabalita mula sa Malabon TV, ako si Roland Castillo, kagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Nagtipo ng mga person with disabilities at iba't ibang stakeholders sa isinagawang Disability Summit 2026 sa Malabon. Kung ano ang mga naging kaganapan dyan, alamin sa aking report. Iba't ibang programa at serbisyo para sa person with disabilities o PWDs ang tampok sa isinagawang Disability Summit sa Malabon bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disability Rights Week 2026. Pinangunahan ni Person with Disability Affairs Office o PDAO Officer in Charge, Mix Marcos Operiano, ang programa na naglalayong mailapit sa mga PWD ang impormasyon at serbisyong maaari nilang mapakinabangan. Kabilang sa mga ahensyang nakilahok ang Public Employment Service Office o PESO, City Health Department, City Social Welfare and Development Department, City of Malabon Polytechnic Institute, National Vocational Rehabilitation Center at UERM Prosthetics and Orthotics Center. Tinalakay sa programang iba't ibang oportunidad para sa mga PWD, kabilang ang employment assistant, job placement at matching, career guidance, livelihood at entrepreneurship training, gayon din ang mga serbisyong pangkalusugan at rehabilitation. Dumalo rin si Konsehala Payapa Ona, chairperson ng Committee on Senior Citizen and Person with Disabilities Affairs, na nangakong patuloy na sosuportahan ang mga programa at takbang para sa proteksyon ng karapatan at kapakanan ng mga PWD sa lungsod. Narito ang panayam natin sa kanya. Bilang chairman o chairperson ng Person with Disability, tayo po ay magiging katuwang sa pagpapasa at pagsusulong ng mga programa o proyekto na alam natin na makakatulong para sa kapakanan ng ating mga kababayan na mayroong disability. Katuwang siyempre ang ating mga kasamahan kong mga konsehal ng Malabon sa pangunguna ng ating Vice Mayor Edward Nolasco at ganon din ng ating mahal na Mayor Jimmy Sandoval na kung saan
nagpasa na ang sangguniang panglungsod ng isang ordinansa na kung saan ay pinoprotektahan ang karapatan ng ating mga person with disability sa pamamagitan ng pagpapasa ng isang batas, yung anti-fake PWD IDs na kung saan na ang makikinabang ay ang totoo na mga PWD at hindi yung mga taong nang-aabuso para sa karapatan na inaagawan ng karapatan ang ating mga kababayan na mayroong disability. Isa lamang ang anti-fake PWD ID ordinance sa mga hakbang na isinusulong ng lungsod para maprotektahan ang karapatan at benepisyo ng mga person with disabilities. Sa isinagawang Disability Summit, mas binigyang diin ang kahalagahan ng pagbibigay sa mga PWD ng sapat na impormasyon at access sa mga serbisyong makakatulong sa kanilang pangangailangan. Ayon naman sa Malabon PDAW, asahan ang patuloy na paglalapit ng mga programa at serbisyo para sa mga Malabuenyong may kapansanan bilang bahagi ng pagsusulong ng kanilang mga karapatan, kapakanan at pantay na oportunidad sa lungsod. Nagbabalita mula sa Malabon TV, ako si Clarice Pagobo, kagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Isinagawa sa Barangay Hulong Duhat ang community-based deworming activity bilang bahagi ng kampanya para sa kalusugan ng mga batang Malabuenyo. Narito ang aking report. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Deworming Month, nagsagawa ang pamahalaang lungsod ng Malabon sa pamamagitan ng City Health Department na community-based deworming activities sa Hulong Duhat Covered Court. Dumagsa ang mga magulang at kanilang mga anak upang makibahagi sa ligtas at libreng pagpapapurga na naglalayong maprotektahan ang mga kabataang Malabuenyo laban sa mga sakit na dulot ng intestinal worm infections. Bago mabigyan ng deworming medicine, sumailalim muna sa masusing health screening ang bawat bata na isinagawa ng mga doktor at nurse ng City Health Department upang matiyak na sila ay ligtas na tumanggap ng gamot. Tanging ang mga batang may permadong parental consent form at nasa maayos na kalagayan ng kalusugan ang nabigyan ng deworming medicine, alinsunod sa itinakdang health protocols. Ayon sa City Health Department, ang mga gamot na albendazole at mabendazole na ginamit sa aktibidad ay aprobado ng Department of Health at Food and Drug Administration at ginagamit alinsunod sa mga pamantayang kinikilala ng World Health Organization. Ipinaliwanag din ng City Health Department na ang maaaring maranasang banayad na pananakit ng tiyan o pagkahilo matapos ang deworming ay normal na reaksyon ng katawan habang inilalabas ang mga bulate at hindi senyales ng pagkalason. Wala ring naitalang kaso ng malubhang side effect o pagpanaw na dulot ng deworming sa lungsod ng Malabon, kung saan ang buong aktibidad ay mahigpit na pinangasiwaan ng mga doktor at nurse upang matiyak ang kaligtasan ng bawat batang kalahok. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Malabon City Health Department, Department of Health at World Health Organization, patuloy na isinusulong ang mga programang pangkalusugan upang mapanatiling malusog, masigla at ligtas ang bawat batang Malabuenyo. Nagbabalita mula sa Malabon TV, ako si Abby Peralta, kaagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Bilang isang simpleng paraan upang makatulong sa pagdugtong ng buhay, nakiisa ang mga donor sa isinagawang mass blood donation drive ng Malabon City Health katuwang ang Valenzuela Medical Center. Narito ang report ni Roland Castillo. Matagumpay na isinagawa ang Malabon Action Service o Mass Blood Donation na ginanap sa Fishermont, Malabon. Sa pangunguna ng Malabon National Volunteer Services ng City Health Department, katuwang ang Valenzuela Medical Center at sa suporta ng pamahalang lungsod ng Malabon sa pamumuno ni Mayor Jimmy Sandoval. Matagumpay na nakapagtala ng 54 successful blood donors mula sa 66 na rehistrado at sumailalim sa screening. Bago makapag-donate, dumaan muna ang mga kalahok sa registration, pagkuha ng vital signs, medical evaluation ng mga doktor at screening upang matiyak na kwalipikado at ligtas silang makapagbigay ng dugo. Isa sa mga successful donors si Jason Leones. Bagamat ilang beses na siyang hindi nakapasa sa screening noon, hindi siya sumuko hanggang sa tuluyan na siyang maging kwalipikadong donor.
Ayon sa kanya, mahalaga ang pagdodonate ng dugo lalo na't mayroon ding miyembro ng kanilang pamilya na minsang nangailangan nito. Sa pamilya ko po kasi is meron din po talaga nangangailangan ng dugo. Yun nga po yung asawa po ng kapatid ko. Kaya po pag may ganito pong pagkakataon, mas ginugusto ko po mag-donate. Yung lang naman po yung para sa akin at makatulong din po sa iba. Gayon din ang pananaw ni Sergio Adaraya na hinikayat ang mas marami pang mamamayan na maging blood donor upang makatulong sa mga nangangailangan. Ayun, hindi lang po sa sarili kong kagustuhan. Kagaya po yung kanina, gusto ko rin po makatulong po sa marami po tayong nangangailangan dyan. At least kahit sa ganitong paraan man lang, di ba? Maliit na bagay pero sa kanila malaki. Ayon sa mga health personnel, may mga requirements na kailangan matugunan bago payagan makapag-donate ng dugo ang isang individual. Kabilang dito, pagkakaroon ng timbang na hindi bababa sa 50 kilo at sapat na antas ng hemoglobin, 12.5 hanggang 17.5 GDL para sa kababaihan at 13.5 hanggang 18.5 GDL para sa mga kalalakihan. Hindi rin maaring mag-donate ang mga bagong nagpatato o nagpa-opera sa loob na itinakdang waiting period. May mga regla, unang sa tulog, may iniinom na ilang uri ng gamot o may hindi kontroladong karamdaman gaya ng hypertension, diabetes at iba pang non-communicable disease. Sa pamamagitan ng pamantayang ito, tinitiyak ng mga health personnel ang kaligtasan ng parehong blood donor at ng mga tatanggap ng dugo. Nagbabalita mula sa Malabon TV, ako po si Ronan Castillo, kagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Good news naman para sa mga Malabueño, matapos buksan ng pamahalaang lungsod ng Malabon ang registration para sa Malabon Ahon Blue Card para sa 1,000 bagong benepisyaryo. Narito ang aking report. Nitong July 23, muling binuksan ng pamahalaang lungsod ng Malabon ang online registration para sa 1,000 bagong benepisyaryo ng Malabon Ahon Blue Card. Maagang nag-abang ang mga Malabueño sa pagbubukas ng Google Form link upang makapagparehistro sa programa. Sa ngayon, isinasagawa na ang masusing beripikasyon at pagsusuri ng mga isinumiteng aplikasyon upang matiyak na ang mga kwalipikadong aplikante lamang ang makakapasok sa susunod na yugto ng proseso. Sa pamumuno ni Mayor Jeannie Sandoval, umabot na sa halos 94,000 ang mga Malabueñong may hawak ng Blue Card mula nang ito ay ilunsad. Ilan sa mga benepisyo ng programa ang quarterly financial assistance, eskwela savings, tulong para sa mga working students, burial at hospitalization assistance, mga programa para sa kababaihan at kooperatiba, gayon din ang mga discount mula sa mga partner merchants ng Malabon Ahon Blue Card. Pinapayuhan naman ang mga nagparehistro na patuloy na subaybayan ng opisyal na Facebook page ng Malabon Ahon Blue Card para sa mga susunod na anunsyo at mahalagang abiso. Nagbabalita mula sa Malabon TV. Ako si Abby Peralta, kaagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Umarangkada ang libreng sakay sa Malabon upang matulungan ang mga commuter na naapektuhan ng tigil pasada ng ilang transport groups. Nagpatupad ng libreng sakay ang pamahalaang lungsod ng Malabon upang matulungan ang mga commuter na naapektuhan ng tigil pasada ng ilang transport groups nitong July 22 hanggang 24. Layunin nitong mabigyan ng alternatibong masasakyan ng mga commuter na na-stranded o nahirapang makahanap ng pampublikong transportasyon habang nagpapatuloy ang tigil pasada. Nanguna sa operasyon ang Public Safety and Traffic Management Office o PSTMO, katuwang ang Malabon City Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO at iba pang tanggapan ng lungsod. Nanumpa bilang high-impact president ng Rotary Club of Malabon si First Gentleman Ricky Sandoval sa idinaos na 54th handover and induction ceremony. Kung ano ang naging kaganapan dyan, alamin sa aking report. Formal nang nanumpa bilang bagong high-impact president ng Rotary Club of Malabon si First Gentleman Ricky Sandoval sa ginanap na 54th handover and induction ceremony. Dumalo rin sa aktibidad ang mga miyembro ng Rotary Club of Malabon, gayon din ang mga kinatawan mula sa Rotary Club of Songtan at Rotary Club of Panchao.
Sa kanyang mensahe, ibinahagi ni Rotary Club of Malabon High Impact President Ricky Sandoval ang hangarin ng kanyang panunungkulan na create lasting impact o ang paglikha ng mga proyektong may pangmatagalang pakinabang para sa komunidad. Ayon sa kanya, layunin nilang ipagpatuloy ang mga magagandang nasimulan ng mga naunang lider habang nagpapatupad pa ng mas maraming programa at serbisyong makakatulong sa mas maraming mamamayan. Nagpasalamat din siya sa mga opisyal at kapwa Rotarian na dumalo sa seremonya. Gayon din kay outgoing President Samson Go para sa matibay na pundasyong kanyang iniwan sa organisasyon. Ipinahayag din niya ang kanyang pasasalamat sa kanyang pamilya, lalo na kay Mayor Jeannie Sandoval dahil sa patuloy na suporta sa kanyang paglilingkod. Dagdag pa niya, sa pamamagitan ng pagkakaisa ng mga miyembro at mga katuwang nitong organisasyon, mas marami pang proyektong maisa sa katuparan na mag-iiwan ng pangmatagalang epekto sa mga Malabueño. Mas pinalakas ang kampanya sa pangalaga sa kalikasan sa paglulunsad ng Butterfly and Mangrove Ecological Sanctuary sa Malabon Elementary School. Inulunsad sa Malabon Elementary School ang Butterfly and Mangrove Ecological Sanctuary, isang proyekto na pinangunahan ng Rotary Club of Malabon at Rotary International District 3800. Layunin nitong magsilbing tahanan ng mga paru-paro at mangrove, gayon din bilang isang living classroom para sa mga mag-aaral na matuto tungkol sa biodiversity at pangangalaga sa kapaligiran. Dumalo sa launching si Malabon City Mayor Jeannie Sandoval, First Gentleman Ricky Sandoval, kasama ang mga kinatawan ng lokal na pamahalaan, pribadong organisasyon at sektor ng edukasyon. Inaasahang makakatulong ang proyekto sa pagpapalawak ng kaalaman ng mga kabataan at paghihikayat sa kanila na makibahagi sa pangangalaga ng kalikasan. Mula sa plastik na basura, nagkaroon ng karagdagang kita ang mga residente ng Barangay Flores sa pamamagitan ng environmental initiative na sa plastik na basura may kita ka. Nagbabalik si Abigail Malik. Muling inilapit ng pamahalaang lungsod ng Malabon ang programang Sa Plastik na Basura May Kita Ka sa mga residente sa Barangay Flores, kung saan nagkaroon sila ng pagkakataong kumita sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanilang mga plastic bottles. Iba't ibang uri ng PET bottles ang nakolekta, kabilang ang clear, blue at green bottles, pati na rin ang bottle rings, cups at labels na may katumbas na halaga bawat kilo. Layunin ng programa na mabawasan ang plastic waste sa komunidad habang hinihikayat ang mga residente na maging aktibong katuwang sa pangangalaga ng kalikasan at sa tamang pamamahala ng basura. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, patuloy na isinsulong ng lokal na pamahalaan ang isang mas malinis at mas maunlad na Malabon, kung saan ang pangangalaga sa kapaligiran ay ang nagiging pagkakataon din para sa dagdag na kabuhayan. Nagbabalita mula sa Malabon TV. Ako si Abigail Malik, kaagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. At yan ang mga balitang tinutukan ng Malabon TV ngayong linggo. Para manatiling updated sa mga kaganapan at serbisyo ng lungsod, i-like at i-follow ang aming official Facebook page. Ako po si Abby Peralta. At ako si Clarice Pagobo, kaagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon.